Secretary, good morning po, Good Secretary. Hello. good morning sa lahat. Opo, ay naku, makikibalita po kami. Ang anunsyo po nang galing kay Presidente yung pagkakaaresto kay dating Congressman Saldico sa Prague, Czech Republic. Meron na po ba kayong impormasyon kung nasaan na po siya at ano po ang kanyang kalagayan sa mga sandaling ito? At anong plano po sa mga darating na araw para sa kanya, Secretary? Well, at approximately 3 p.m. Manila time, ay nahuli siya sa Prague with no travel documents. Hindi niya dala ang Filipino passport niya dahil cancelled. Hindi niya rin dala yung Portuguese passport niya. Ayun. So, nahuli siya as traveling without public document and he's held in custody. A normal procedure dyan is that he is deported from port of origin. In this case, sa France. Sa France siya nanggaling, tumawid. Kasi nagmamanito lang yan eh. Opo. Bago Opo. tumawid. So, pero, minabuti na nating Pangulo na in-instruct ang DFA na sila na mag-coordinate para sa kanyang repatriation papunta dito sa Pilipinas. So, idadaan pa ho ba siya sa France bago bumalik ng Pilipinas o diretso na po dito mula sa Czech Republic, Secretary? Hindi pa natin alam ang exact procedure kasi biglaan pa lang to eh. Opo. Pero safe to say na in custody siya ngayon at ginagawa na natin ng lahat ng coordination para may ibalik siya dito sa Opo. Pilipinas. Nung ho ba siya ma-aresto o mapigil, Secretary, may kasama po ba siya? Meron ba siya mga kasama? So, the picture is not complete. Ang alam siya parang nilalagay na pangalan na kasama na nahuli. Opo, napuntahan na siya ng ating mga embassy personnel kasi Pilipino rin naman yan, Secretary. Yung ating police attaché coordinate as well as Opo. a very vigorous coordination ng ating DFA Oho. dito sa kanilang local and international counterparts para mabilis ang kanyang deportation papunta Opo. rito. Ano daw po ang kalagayan niya, Secretary? Batay po sa impormasyong nakuha niyo mula doon sa mga tauhan po natin doon. Ang balita lang, healthy naman. Healthy enough to travel. Nakakotse na siya umikot ng Europe. Opo, opo. So, I guess he's healthy. Wala kaming exact medical report. Oho. Pero you would deduce that he is healthy enough to travel by car around Europe. Wala siyang sinabi o pahayag nung siya po ay... Wala pa. Wala pa. Incomplete pa ang information. Opo. Nag-break lang yan. The President decided to control the situation. Ang information, siya na ang nag-announce. Para, kasi kung hindi siya, maraming haka-haka eh. Lalabas eh. Diba? Opo. He is on top of the situation. He is aware. He is directing the DFA to do everything that is needed para ma-deport siya rito. Opo, opo. So, ang bola po ngayon, ang desisyon at ang namamahala sa kanya ay ang DFA po, Secretary. Ang DFA ang coordinating body, pero siyempre, ang desisyon na pakawalan siya ay nasa Czech Republic. Okay. So, depende pa ho. So, hindi pa natin masabi na kaagad-agad ay darating po siya dito sa Pilipinas, Secretary. I give it a 70-30 chance na uuwi na natin dito, pero as the days go on, magiging 80-20 yan. I am almost certain na dahil tama ang procedure na sinusundan natin, ay makukuha natin siya. So, pwede ba natin sabihin next week, maaring nandito na po siya, Secretary? Hindi natin pwedeng sabihin yun. Depende yan lahat sa Czech Republic at DFA sa kanilang coordination. Alam natin na meron po itong kaso at may may kinakaharap na kasong graft and malversation. Yan po yung pinaka-angkor nung pagkaka-aresto sa kanya, 289 million pesos substandard flood control project sa Nahuan Oriental Mindoro. Yan ang batayan kung ba't siya'y kailangan pauwin dito at siguro marami pa siyang dapat na mga ipaliwanag. Pagdating po dito, Secretary, paano po ang procedure? Saan po siya dadalhin dito po sa atin sa Pilipinas, sa PNP Custodial Center? Saan ba, Secretary? Upon setting foot on terra firma Philippine soil, ay dadalhin, ito-turn over siya ng Philippine National Center for Transnational Crimes at saka nung ating military at police attaché ng Czech Republic over to the PNP. Opo, opo. PNP ang magdadala sa kanya sa krami, bibigyan siya ng processing ng yung due process niya. Opo. Bibigyan siya ng thorough physical. I-mugshot siya, i-fingerprint siya. Pagkatapos ng kanyang processing according to procedure, ay dadali naman siya sa Sandigan Bayan kung
Sa handa korte. na Sandigan Bayan at tanggapin niya. Oho. He will enter a plea of guilty or not guilty at magde-decide ang Sandigan sa kanyang bail or no bail. Opo, opo, opo. Pero ang kustudiya po niya, siyempre, kung saan nasabihin ng korte, doon po siya, Secretary. At may balak, it is, may balak yata ang Senado na imbitahan siya o papuntahin siya. Actually, matagal na siyang hinahanap, Secretary. actually, hindi ko na masasagot yan. It's Opo. up to the discretion of the courts Mhm. kung papagyan siya o hindi. Kasi he will be in the custody of the Sandigans. Kaya hindi ko pwede sagutin yun Opo. kung anong gagawin. Tama po. Nasa jurisdiction na po siya ng korte. Secretary, Yes. salamat po sa panahon at sa paliwanag. Hanggang sa muli. Magandang umaga po sa inyo. You're welcome. Opo, Secretary John Vic Remulla ng DILG.